kasama natin ay purihin po ang Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw o weekend na binigay sa atin. At alam natin na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. At salamat din sa Panginoon dahil for the past 24 hours, tayong lahat ay nagising. At ang Panginoon pa rin po ang siyang patuloy na magkakalob sa atin ng mga kasagutan po sa ating panalangin. And we're going to end our series tonight about the importance of prayer and fasting. Okay? Kung makikita niyo po sa loob ng 4 na linggo at ika-5 linggo natin ngayon, lagi nating dinidiin yung importansya po ng prayer and fasting. At dito natin makikita doon sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, o yung New Testament, ay makikita natin na napakalaki po ng role ng prayer and fasting po sa buhay ng mga mananampalataya. Alam natin, katulad po ni Moses, di ba? Alam natin si Moses ay nag-fast siya ng 40 araw doon po sa Mount Sinai before he received yung 10 Commandments sa Exodus 34:28. At sa itong panahon na kung saan ay hinahanda natin yung ating sarili, both spiritually and physically, for the divine, yung tinatawag nating divine encounter. So prayer and fasting help us na ma-prepare natin yung sarili natin sa ano yung sasabihin ng Panginoon po na susunod nating gagawain. At makikita natin also si Esther, yung pag-uusapan natin mamaya. Si Esther ay ginamit din ng Panginoon na kung saan she fasted for 3 days bago niya i-approach yung hari para iligtas, kausapin ng hari na itigil ang pagpatay sa bansang Israel. Doon sa fasting and prayer ay nagpapakita na yung courage, yung lakas ng loob ay patuloy na tinutulungan tayo to go on. Ganyan din naman sa Biblia makikita natin, even Jesus, no, he fasted 40 days doon sa wilderness before he start yung kanyang public ministry. At dito natin makikita that fasting ay pinapakita ni Jesus ang kanyang paraan upang tayong lahat ay makapaghanda sa ating, yung may handa natin yung ating isipan, yung ating sa espiritu sa lahat ng mga challenges ahead of us. Even yung mga early churches sa Acts ay makikita natin, they fasted and they prayed before na mag-send off ng mga missionary. So makikita natin na sa role po at sa kwento po ng mga unang mananampalataya, it shows that prayer and fasting ay napakalaki po ng role sa buhay ng isang mananampalataya. So sabi doon sa next slide, sabi doon, the enemy of our souls does everything in his power to hinder our understanding and the practice of fasting with prayer. Alam natin, bukod sa ating katawan, we don't like to pray. We don't want to read the Bible. Ayaw natin na nagugutom. So, hindi lamang yung sarili natin, even si Satan, telling that ayaw niya na tayo ay nananalangin at the same time ay nagfa-fast. So, for the past few weeks na pinag-usapan natin, ito yung 8 bagay na nakita natin that yung importance po ng prayer and fasting, it will help us. Ang Panginoon po ay pagkakalooban tayo ng kapangyarihan to overcome Satan and his minions. At the same time, ito yung preparation po ng Panginoon bago tayo magsimula sa ating ministry. Katulad ni Jesus Christ, 40 days nga siya nag-fasting at dito ipinapakita, He prepared everything, yung kanyang spirito, yung kanyang sarili, bago magsimula yung kanyang ministry. At pangatlo, sabi doon, hearing clearly what the will of God is about any matter. So alam natin na sa tanging panalangin lamang at sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, makikita natin at maririnig natin ang Panginoon ay nangungusap po sa atin sa bawat isa. As we pray and as we fast para makapag-focus tayo sa Panginoon, here it will help us na sinasabi natin, we need to engage, tayong lahat ay naka-engage sa spiritual warfare, and sometimes, agresibo yung ating kaaway, and we need yung pong aggressive reinforcement at the same time. At ito nga po yung prayer and fasting.
At dito sinabi doon sa number 4, petitioning heaven for God's will come to pass. Ay si Prophet Anna, at that time, isa siya sa ginamit ng Panginoon upang pagsabihan o sabihan, i-announce sa madlang people, yung pagdating po ng ating Panginoong Jesus. At ang number 5, a sacrifice to God that delights Him. Alam natin, na sa Biblia, tanging ang sa awa at biyaya ng Panginoon, sinasabi rito, we need to present our bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Alam natin na yung ating pong katawan, kung paano natin ginagamit sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon, sa pag-worship sa Kanya, ang katawan ding ito ang sinasabi sa Biblia that we need to present our bodies as a living sacrifice. And as we continue to pray and fast, nakikita natin that katulad ni Apostol Pablo, hinaghintay siya. At the same time, nakita niya na habang sila ay nananalangin doon sa panahon na kung saan halos sila ay mamatay na dahil sa ilang shipwreck na naranasan nila, nakita niya kung paano kumilos ang Panginoon. Nasubaybayan niya ito. At the same time, it will help us to endure yung upong ating covenant with God. And most of the time, fasting humbles and change us. Lagi natin sinasabi, pagka tayo ay nagpe-pray, Lord, pabaitin mo po yung asawa ko, Lord, yung kasama ko po, maging okay siya, maging mabait siya. Pero kadalasan, as we pray, at sa marami mga experience sa Biblia, it shows that as you pray, kadalasan, yung taong nananalangin mismo ang siyang nagbabago. Okay? So, tunghayan natin ang ika-9 at ika-10 at maikli lamang po yung ating pong devotion sa gabing ito. 9th, importance of prayer and fasting is about the deliverance of a nation. Kung babasahin niyo po yung Book of Esther, dito makikita natin kung paano nag-intervene ang Panginoon upang iligtas ang bansang Israel dahil gusto silang patayin ng kalaban ni Esther at ni Mordecai that time. At sabi doon, sa Book of Esther, makikita natin dito that si Esther ay na-promote bilang queen ng Vashti's place. Nung siya ay na-promote, okay, ang nangyari dito, yung kanyang uncle, ang siyang naging katiwala para doon sa mga magsusunod na reyna. Okay? Dito makita natin, bukod kay Mordecai, merong isa siyang kalaban, ang pangalan ay si Haman. At si Haman po, ang nangyari dito, nakita niya na si Mordecai ay sobrang loyal sa hari sa kanyang mga ginagawa. So ang ginawa ni Mordecai, ni Haman, okay, lumapit siya sa hari at sinabi niya na patayin yung lahat ng mga bansang Israel. Okay, here, doon sa chapter 4 and 5, makikita natin that nung nalaman ito ni Esther at sinabi sa kanya ng kanyang uncle na si Mordecai, what she did was, she fast and prepares to intervene in behalf of Jewish people. Okay? Nag-pray sila, nag-fast sila ng 3 araw bago niya i-approach ang hari. Kasi that time, kapag kahit ikaw po ay isang reyna, hindi ka basta-basta papasok sa harap ng hari, sa kanyang kingdom, nang walang pahintulot, nang hindi kanya tinatawag. Dahil kapag nagkaganon, parang gusto mo lang siyang pumasok at parang wala lang, so parang binabastos mo yung hari, ito yung time na kung saan ay ikaw rin ay pwedeng mamatay. So, nung sila po ay nag-pray and fast, dito natin makikita, even though merong attempt para po i-genocide yung bansang Israel, si Esther at saka po si Mordecai, they managed to provide na idepensa po ang mga Hudyo that time. So sa paglapit po ni Esther sa hari, nung siya ay pinayagang lumapit, dito niya po ikinuwento na merong gustong lumipol sa mga bansang Hudyo at dito nga nakita rin na kung saan yung favor po ng hari ay ipinagkaloob po kay Esther. Through
their prayer and fasting. Even though lahat ay meron ng nakaakmang mangyayari o may mga masamang plano on behalf po sa Hudyo, through prayer and fasting, lahat ng ito ay nabaligtad. At dito makikita natin na si Mordecai ay naging second in command doon po sa kanyang ira, doon po sa kaharian. At the same time, sila po ang naging tagapaghatid po ng kapayapaan sa buong lugar. So parang anong ibig sabihin nito? May mga pagkakataon po sa buhay natin na alam natin na merong sakit, may karamdaman, merong tiyak na kapahamakan, makukulong ka dahil may nangyari, o may mga pagkakataon na kung saan hindi mo gusto, pero parang itinakda sa iyo. Sa panahon na kung saan kailangan nating mas manangan sa Diyos, prayer and fasting po ay napakalaking role sa buhay po ng isang mananampalataya. Through prayer and fasting, dito natin makikita katulad ni Esther, yung reyna na kung saan hindi lamang nailigtas yung kanyang sarili, yung kanyang uncle, kung hindi, yung buong Hudyo that time ay nagkaroon din po ng kaligtasan. Na kung saan dapat sila ay mapapatayin, merong threat, but through prayer and fasting po, ay hindi po ito nangyari. So mga kapatid, kung meron kayong mga pagkakataon sa buhay ninyo na kung saan parang wala nang way out, parang bukas pagising mo ay parang wala nang kinabukasan. Parang ayaw mo nang magising kasi parang ang bigat-bigatan ng lahat na nangyayari sa iyo. Why not pray and fast and ask the Lord na iligtas ka kung ano man yung sitwasyon na kung saan meron ka ngayon. At panghuli, okay, yung importance po ng prayer and fasting is para po tayo ay magkaroon ng healthy body. Okay? Dito po ipinakita na sa 8 points na kung saan ang gaano ka-importante yung prayer and fasting, dito mo makikita na even yung mga hindi mananampalataya, even yung mga taong hindi naniniwala doon sa prayer and fasting, even yung science ay nagsabi that importante po yung fasting po sa buhay ng lahat ng sangnilikha. Anong ibig sabihin noon? Yung pong benefits na ito, merong 8 benefits na kung saan yung fasting po ay sinang-ayunan po ng ating pong siyensya. Una, it promotes blood sugar control by reducing insulin resistance. It will help us sa lahat ng may mga sakit at karamdaman. Makakatulong po ito upang mag-decrease po yung blood sugar level at ma-reduce po yung insulin resistance. Pangalawa, it promotes better health by fighting inflammation. So alam natin na marami pong pagkakataon, sabi doon, while acute inflammation is a natural immune process used to help fight of infection, chronic inflammation can seriously affect your health. Dito maraming pagkakataon na kung saan nakita nga po na yung fasting ay malaki po ang may itutulong, especially kapag ikaw ay mayroong problema sa dugo, blood pressure, yung mga may problema sa yung sugar o yung cholesterol level, at sometimes yung meron tayong tinatawag na heart issue. Okay? Ay makakatulong po yung fasting po para sa ating katawan. At pang-apat na sinabi dito, may boost brain function and prevent neurodegenerative disorder. Dito makikita natin yung tinatawag na Alzheimer disease, your Parkinson po, ay makakatulong din po ito sa kanila upang yung mga ganitong sakit at karamdaman po ay hindi po nila o maagapan at hindi po nila maranasan. Panglima, ang sabi doon, yung benefits po ng fasting, yung pong aids weight loss by limiting calorie intake and boosting metabolism. It increases growth hormone secretion, which is a vital for growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. Lahat ng ito po ay binak-upan or pinatunayan ng siyensya na malaki po talaga ang maitutulong. Pang-pito, sinabi doon, could extend longevity, at sabi nga doon, may aid in cancer
prevention and increase the effectiveness of chemotherapy. Maraming pagkakataon po na yung fasting, okay, hindi lamang sinabi sa Biblia, including po yung ating science, sinasabi nila that it will help us a lot. Sa lahat po ng nating natunghayan, makikita natin that even si Jesus Christ, di ba, 40 days and 40 nights po siyang nag-fasting. Here it will shows na sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. We as a Christian, nawa ang mag-fuel sa ating lahat. Magbigay po sa atin ng tinatawag nating GPS in our lives, yung Bible, at the same time, yung pong ating yung direct contact sa ating Panginoon ay napakalapit lamang po. Singlapit lamang po ng dasal. Sabi ko nga po last week, prayer, hindi mo na kailangan i-charge. Hindi mo na kailangan ng wifi. Yung prayer ay hindi mo na kailangan mag-upgrade ng mobile. But still, sabi nga doon, yung panalangin po na kung saan ay lumalapit ka sa Panginoon ng may pagpapakumbaba, malaki po ang may tutulong sa ating buhay espiritual. At the same time po, sa ating katawan ay makakatulong din po upang tayong lahat ay magkaroon ng healthy body. So nawa po sa may klipong devotion natin, makitaan natin, magkaroon tayo ng hunger and thirst to pray more and to fast more. Okay, paano gagawain doon? Meron tayong tinatawag na full fast, yung pong yung tubig lang ang iniinom nila for 24 hours, yung iba 2 araw, 3 araw, depende po sa inyo. Meron naman pong iba yung juice fast. So hindi sila kakain ng ilang araw, pero juice lang po yung kanilang iinumin. At meron naman tayong tinatawag na yung object fast. Kasama po dito yung social media, kasama rito yung mga Korean novela na tinatawag natin. So ano man pong way ang inyo pong napili to pray and fast, we are doing it hindi po para magkaroon ng ritual or para masabing nag-fasting. Nawa po, kung magkakaroon po tayo ng intensyon na manalangin at mag-fasting, nawa po ay makita natin ang kahalagahan nito at the same time, ang pangungusap po ng Panginoon sa ating buhay ay ating pong masumpungan. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin for the past few weeks ng importance po ng prayer and fasting. Turuan at tulungan mo nga po kaming lahat na matutong magpakumbaba, lumapit, humarap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at sa aming pong pag-aayuno para po yung aming focus ay hindi lamang sa food, kundi matuon po ito sa iyo. Lord, speak to us. Be with us. And help us, O God, na ang buhay na ito'y maging katanggap-tanggap, ang buhay na ito'y maluwalhati ka. At ang buhay na ito, Panginoon, as we offer ourselves as a living sacrifice, may your name be glorified. Sa amin pong sama-samang panalangin, kami po ay inyong samahan, at minsan pa, Panginoon, alam namin na ang kasagutan ng panalangin ay hindi sa ganda ng aming boses, sa ganda ng aming mga salita, kundi sa matamis at makapangyarihang pangalan mo lamang, Jesus. Ang sagot po ng aming panalangin ay ikaw lamang. All of this we pray with thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Okay,
maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nakalista po yung pangalan doon po sa aming prayer points. Sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin na nangangailangan po ng iyong kagalingan, ikaw po ang siyang patuloy na magkaloob sa kanila. Sa mga kapatid na nangangailangan, Panginoon, ng kaayusan ng pamilya, dumadalangin ng provisions, Panginoon, ng wisdom, dumadalangin, Panginoon, ng iyong paggabay. Lord, dalangin po namin at nakikiisa po kami sa panalangin ng mga kapatid na ito. At sa gabing ito, Panginoon, ay amin po silang nilalapit. Gayon din naman sa mga kasama namin dito sa church, sa Zoom, sa Facebook page, sa YouTube. Dalangin po namin ikaw po ang siyang patuloy na umabot ng kanilang mga panalangin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa lahat ng papuri at pasasalamat. Until tomorrow, O Lord, samahan mo po kami sa aming pong lingguhang panambahan. At dalangin po namin minsan pa, Panginoon, ikaw po ang siyang maglapit ng kaluluwa sa iyong paanan at gamitin mo lamang kami, Panginoong, mabuting katiwala ng lahat ng ito. Lord, we bring back all the praises and the glory. In Jesus' name we pray. Amen.